Sa kabilang banda naman sa taas ng isang gusali ay naroon ang ating bida. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita niya na ang pangkat ni Mo Xiaobi ay lumabas na mula sa sirang market. Nagsaad naman ang matandang kasama ni Mo Xiaobi na ang tarantadong nagnakaw ng puntos ng kanilang batang master ay siguradong nagtatago na ngayon. Dagdag pa na tanong nito na kung ano na ang susunod na hakbang nila. Agad namang inutos ni Mo Xiaobi na hahanapin nila ang magnanakaw na ito. Dagdag pa niya na hindi niya maaring palampasin ang ginawang pagnanakaw ng puntos niya. Agad naman sumunod ang mga kasamahan niya ngunit narinig ito ng ating bida at napagpasyahan niya na magtago muna kaya agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at agad siyang umalis papalayo kila Mo Xiaobi. Dito ay nagpatalon-talon ang ating bida sa mga sirang gusali ng mabilis at habang lumalayo ito sa pangkat ni Mo Xiaobi ay naisip niya na kahit magtago siya ngayon ay malalaman pa rin nila na siya ang nagnakaw ng 1,000 puntos na para sana kay Mo Xiaobi. Dahil pagkalipas ng 3 araw ay magaganap ang pagbibilang ng puntos at dahil dito ay malalaman ng lahat na ako ang nakapatay sa halimaw na yun. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Ye Chan na gagamitin niya ang mga natitirang araw upang magpalakas, kaya agad din humanap ng mapagtatagwang lugar ang ating bida. Nang nakahanap na siya ng magandang lugar para makapagtago ay agad niyang nilapag ang kanyang dalang bag, agad din niyang nilabas ang dugo ng halimaw. Napaisip din siya kung gaano kataas ang ilalakas niya pag ininom niya ang Fierce Beast Blood na ito. Pagkatapos noon ay agad din niyang ininom ang dugo ng halimaw ngunit nang nalasahan niya ito ay agad niyang itinigil ang pag-inom nito at dahil na rin sa sama ng lasa ng dugo ng halimaw ay lumabas ang mga luha ng ating bida. Ngunit dahil gusto ng ating bida na maging malakas upang maprotektahan niya ang kanyang kapatid ay agad niya ulit ininom ang dugo ng halimaw hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo nito. Lumipat ang pangyayari sa kapatid ng ating bida na biglang napabahing. Napaisip naman si Yeyu kung sino naman kaya ang nakamiss sa kanya. Napatingin naman siya sa labas at naisip kung ayos lang ba ang kanyang kuya. Bumalik naman ang pangyayari sa ating bida na agad nagulat dahil sa bumilis ang cultivation speed niya ng halos 4 na beses. Dito ay napagtanto niya na dahil pala sa pag-inom ng dugo ng halimaw kaya mas mabilis mag-cultivate ang ibang mga kaklase niya. Pagkatapos nun ay nakita natin ang laman ng bag ni Ye Chan. Napaisip din ang ating bida habang nakatingin sa laman ng bag niya na may 2 araw at kalahati na lang siya para magpalakas kaya susulitin na niya ito. Pagkalipas ng 3 araw ay natapos na ang exam at ang mga kalahok ay pumunta sa mga guro upang mabilang ang kanilang puntos. Dito ay matyagang binibilang ng guro ang mga puntos ng mga kalahok pagkatapos ay may biglang nagbagsak ng bag sa mesa ng guro at si Leon Sing pala ito. Saad din ito na guro pakibilang po ang aking puntos. Dito ay nakita natin ang laman ng bag ni Leon Sing. Pagkatapos ay kinuha ito ng guro at binilang kung ilang puntos ang nakuha ni Leon Sing. Agad namang inanunsyo ng guro na si Leon Sing ay nakakuha ng 175 na puntos. Agad namang namangha ang ibang mga kalahok nang marinig nila ito. Ngunit agad ding dumating si Mo Xiaobi at mayabang na sinabi nito na 175 puntos lang ay nagyayabang ka na. Dagdag pa ni Mo Xiaobi na hindi ko inaasahan na ganito kapalakahin ni Leon Sing at sa kakaunting puntos na meron ka ay nagawa mo pa rin akong hamunin. Nainis naman si Leon Sing sa mga sinabi ni Mo Xiaobi. Agad naman lumapit si Mo Xiaobi sa guro at ibinuhos nito ang laman ng bag niya sa harapan ng guro at nagulat naman ang guro sa dami ng laman ng bag ni Mo Xiaobi. Pagkatapos ay agad na binilang ng guro ang nakuhang puntos ni Mo Xiaobi at agad din niyang inanunsyo na ang puntos ni Mo Xiaobi ay 427 points. Agad namang namangha ang mga kalahok kay Mo Xiaobi dahil sa mataas na puntos niya. Agad ding sumigaw si Leon Sing at sinabihan si Mo Xiaobi na walang iya ka malamang na inagaw mo ang puntos ng ibang mga kalahok. Mayabang naman na tugon ni Mo Xiaobi na inagaw ko ang mga puntos na ito gamit ang sarili kong lakas, may mali ba sa ginawa ko? At dahil sa sinabi ni Mo Xiaobi ay lalong ninas si Leon Sing. Agad namang lumapit ang 3 babae kay Mo Xiaobi. Saad ng isa na congrats senior mukhang dahil sa 427 na puntos mo ay malamang ikaw na ang magiging first place. Tugon naman ni Mo Xiaobi na sa tingin ko ay hindi ako ang magiging first place dahil ang magiging first place ay malamang na may mahigit 1,000 puntos. Nagulat naman ang 2 babae sa sinabi ni Mo Xiaobi at dagdag pa nila na mahigit 1,000 puntos napaka-imposible naman ata na mangyayari yun. Agad namang lumapit ang isang lalaking instructor at nagsaad na ang mga estudyante na buhay pa ay malamang na nakalabas na. Hinawi naman ng guro ang kanyang buhok at sumagot ito na tama at kapag hindi pa sila nakalabas hanggang ngayon ay malamang na sila ay namatay na sa loob. Tugon naman ng instructor na kung ganun ay ang first place sa exam na ito ay walang iba kundi si Mo Xiaobi.
Maya-maya ay may isang tao ang naglalakad galing sa wild zone at napansin naman ito ng dalawang estudyante at napasigaw sila na may isa pang kalahok ang papalabas ng wild zone. Nagulat naman ang instructor nang narinig niya ito kaya agad din siyang lumingon upang makita kung sino ito. Dito ay nakita natin ang likuran ng misteryosong lalaki na naglalakad at ito pala ay ang ating bida na si Ye Chan. At kung nakarating ka na sa parte na ito ay maaari po bang paki-like at mag-subscribe ka na rin sa aking channel at salamat ng marami mga boss amo. Sa pagpapatuloy, nang makarating si Ye Chan sa guro na taga bilang ng puntos ay agad rin niyang nilabas ang lahat ng nakolekta niyang parte ng katawan ng halimaw. Nagulat naman ang guro at nauutol pa niyang nasabi na ito ay mga mata ng violent beast. Sagot naman ng ating bida na tama ka po guro. At dagdag pa na tanong ni Ye Chan kung ilan ba ang nakuha niyang puntos. Pagkatapos naman makalkula ng guro ang puntos ng ating bida ay pasigaw niyang inanunsyo na si Ye Chan ay nakakuha ng 1,163 points at kasunod nito ay sinabi din ng guro na si Ye Chan rin ang first place sa exam na ito. Pagkatapos noon ay agad na binigay sa ating bida ang kanyang mga gantimpala tulad ng 3 medium rank na beast blood at 100,000 na pera. Napasigaw naman si Jiang Bao at ang iba pang mga kaklase nila nang marinig nila na si Ye Chan ang first place sa exam. Nagulat naman si Li Yunxing at nagtataka ito kung anong klaseng paraan ang ginamit ng ating bida upang makakuha ng ganito kataas na puntos. Sa kabilang banda naman ay napangiti si Mo Xiaobei at saad nito na sa wakas ay nagpakita na ang nagnakaw ng puntos niya at nagmula pala ito sa basurang 5th Academy. Agad naman niyang inutusan ang matandang kasama ni Mo Xiaobei upang imbestigahan ang background ng ating bida, agad namang sumang-ayon ang matanda sa kanyang batang master. Pagkatapos nito ay nakita natin na nag-uusap ang 3 babae na taga 5th Academy sa tabi ni Jiang Bao, saad ng isa sa mga babae na hindi nila inaasahan na si Ye Chan ang magiging first place at paano kaya nagawa ng ating bida yon. Sumagot naman si Jiang Bao na malakas talaga ang kaibigan niya at sa katunayan ay niligtas pa siya ni Ye Chan sa mga asong lobo sa loob ng wild zone at dagdag pa ni Jiang Bao na ito din ang unang pagkakataon na ang champion ng exam ay estudyante ng 5th Academy. Sumagot naman ang instructor nila at saad nito na isang tanga si Ye Chan. Agad namang pinagtanggol ni Jiang Bao ang kaibigan niya at saad nito sa instructor na si Ye Chan ay nanguna sa exam at nagdala ito ng karangalan sa 5th Academy ngunit bakit hindi masaya ang instructor nila. Tugon naman ng instructor na si Ye Chan ay na-offend ang Mu family at ginalit niya ang mga ito at dahil dito ay baka hindi na mabubuhay ng matagal ang kaibigan mo. Napatahimik naman si Jiang Bao at nag-alala ito sa maaring mangyari sa kanyang kaibigan. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang top 3 sa exam at nakasaad dito na ang third place ay si Li Yunxing na may 195 points at estudyant siya ng 2nd Academy at siya ay nakatanggap ng 3 mababang antas na beast blood at 50,000 pera. Ang second place naman ay si Mo Xiaobei na estudyant ng 1st Academy. Siya ay may 427 points at nakatanggap siya ng isang medium rank na beast blood at 100,000 na pera at ang first place ay ang ating bida na si Ye Chan na may 1,163 points at estudyant siya ng 5th Academy. Siya ay nakatanggap ng 3 medium rank na beast blood at 100,000 na pera. Sa kabilang banda naman ay nagsalita ang cameraman natin, saad nito na ngumiti kayo at tumingin sa camera at agad namang ngumiti ang ating bida at ganoon na din si Mo Xiaobei at Li Yunxing. At ang cameraman natin ay isa palang babae. Sa likuran ng ating camera woman ay maraming tao ang nagsisigawan upang batiin ang top 3 ng exam na ito sa nagawa nilang tagumpay at dito na rin nagtatapos ang exam. Dumako naman tayo sa ating top 3, dito ay nagsaad si Mo Xiaobei na ang lakas daw ng loob ng ating bida na agawin ang first place sa kanya. Tugon naman ni Ye Chan na ginawa ko lang naman ang kaparehong ginawa mo sa ibang mga kalahok na pang-aagaw ng puntos. Nakisali naman si Li Yunxing at nagsabi na batang Master Mo Xiaobei mukhang nakalimutan mo ata ang sinabi mo sa akin kanina. Lumingon naman si Mo Xiaobei at nagtatakang tanong kung ano ba ang nasabi ko sa'yo kanina. Tugon naman ni Li Yunxing na inagaw ni Ye Chan ang puntos niya gamit ang sarili nitong lakas at kakayahan at may problema ka ba doon. Napatawa naman si Mo Xiaobei dahil naalala niya ito ang mga salitang sinabi niya kay Li Yunxing kanina. Lumingon naman ulit si Mo Xiaobei sa ating bida at mayabang na tanong nito, na sa tingin mo sino ang mas malakas sa ating dalawa, ikaw ba o ako? Agad namang lumapit si Ye Chan at buong tapang na nakipagtitigan kay Mo Xiaobei habang nagpapalabas ang mga ito ng kanilang enerhiya, saad ni Ye Chan na malalaman lang natin kapag naglaban tayo, dagdag pa nito na kung gusto ni Mo Xiaobei na maglaban sila ay hindi daw siya aatrasan ng ating bida,
Nagulat naman si Mu Xiaobei sa sinabi ng ating bida at nagtatakang tanong nito na saan kaya kumukuha ng lakas ng loob si Ye Chan. Naisip naman ng ating bida na ang maging target ng ganitong klaseng tao ay hindi na niya magagawang iwasan pa. At ang magagawa na lamang niya ay magpalakas pa ng magpalakas. Pagkatapos ng maiinit na usapan ay napunta na tayo sa bahay na tinitirahan ng ating bida. Dito ay pumasok na ang ating bida sa kanilang tahanan at sinabi nito sa kapatid niya na nakauwi na siya. Narinig naman ito ni Yeyu at agad na tumakbo papunta sa kuya niya. Agad ding niyakap ni Yeyu ang kuya niya ng mahigpit. Tanong naman ni Yeyu kung bakit natagalan ng kuya niya na makauwi at kung ano ang mga ginawa niya bago siya makauwi. Agad namang nagpaikot-ikot si Yeyu sa kuya niya habang tinatanong kung may pinsala ba ang kuya niya. Sagot naman ni Ye Chan na ayos lang siya. Nagsaad naman si Ye Chan na may dala siyang mga regalo para sa kapatid niya at napangiti naman si Yeyu nang marinig niya ito. Dito ay nilabas ni Ye Chan ang reward na nakuha niya sa exam at ganun din ang misteryosong bato. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Yeyu ay ang bundle ng pera na agad niyang pinulot at sinabi rin niya na sa wakas ay may pera na ang kuya niya para magpakasal sa kung sino dyan, sana all na lang. Tugon naman ni Ye Chan, tigilan mo nga ang pagsasabi mo ng mga walang kabuluhang bagay, at itago mo ang pera na yan dahil gagamitin mo yan sa tuition fees mo at sa pambili ng mga kailangan natin. Tanong naman ni Yeyu na kung ganun ay makakakain na ako ng karne araw-araw. Pagkatapos nun ay kinuha ni Yeyu ang isang lalagyan na may laman ng tubig na mula sa misteryosong bato. At dahil hindi alam ng ating bida kung ano ang batong ito ay bumili siya ng isang libro na naglalaman ng impormasyon ng iba't ibang kayamanan. Agad namang binuksan ni Ye Chan ang libro upang hanapin kung nandito ba ang mahiwagang bato. At dito ay nagulat ang ating bida dahil ang misteryosong bato pala ay isang geocentric fluid. At ayon sa impormasyon na nasa libro, ay ang kayamanang ito ay nabuo sa pamamagitan ng pag-absorb nito ng enerhiya sa loob ng 100 taon at ang tumutulong likido mula dito ay kayang magpataas ng cultivation talent ng iinom nito ngunit ito ay magiging mabisa lamang sa mga may antas ng mid-rank at low rank. Napagkanto rin ng ating bida na ang halimaw na scaled dotted snake ay ginamit ang likidong ito upang maabot nito ang antas ng violent beast at hindi inaasahan ni Ye Chan na may ganitong epekto pala ang geocentric fluid na nakuha niya. Nagsaad naman ang kapatid ng ating bida na kung ang bagay na ito ay makakapagpataas ng antas ng cultivation talent ay siguradong makakatulong ito sa iyo kuya. Tugon naman ni Kuya Ye Chan na hindi na niya kailangan pa ang bagay na yan. Dagdag pa ni Ye Chan na gusto niyang lumakas si Yeyu kaya siya ang iinom ng kayamanan na yan. Nabigla naman si Yeyu sa sinabi ng kuya niya. Saad rin ni Yeyu, pero kuya hindi ko pa nagigising ng talent ko at baka masayang lang ito kung ako ang iinom. Pagkatapos noon ay tiningnan ng ating bida ang status window ng kapatid niya. Dito ay nakita natin na ang cultivation talent ni Yeyu ay nasa inferior at ang phrase talent niya ay nasa antas ng novice tier ngunit ito ay hindi pa nagigising. Dito ay pinakita rin sa atin ang bawat antas ng cultivation at ang pinakamababa ay ang antas ng weak tier. Kasunod ang inferior tier, na sinusundan naman ng novice tier, medium tier, intermediate at ang advanced tier at iba pang antas ngunit hindi pa ito pinakita sa atin. Dito ay naisip ng ating bida na ang talent ng kapatid niya ay nasa antas lamang ng inferior at kapag ininom niya ang geocentric fluid ay tataas ito ngunit hindi niya alam kung hanggang saan ang itataas ng cultivation talent ng kapatid niya. Saad naman ni Yeyu na, kuya ibinta na lang kaya natin ang bagay na ito at dahil sa maganda ang epekto nito ay siguradong malaki ang halaga nito. Tumayo naman si Ye Chan at saad nito na ayon sa librong ito na ang lugar kung saan nabuo ang geocentric fluid ay may Earth Spiritual Energy Stone ngunit sinira ko na ito. Kaya pagdating sa mga buyers ng Earth Spiritual Energy Stone ay siguradong hindi sila maniniwala sa akin, kaya sa bandang huli ay maaari itong makaakit ng panganib. Nadismaya naman si Yeyu dahil sinira ng kuya niya ang Earth Spiritual Energy Stone, saad pa ni Ye Chan na, kaya pag hindi mo ito inumin ay masasayang lamang ito. Kinuha naman ni Ye Chan ang lalagyan na may laman ng geocentric fluid sa kapatid niya. At pagkatapos ay piniga ni Kuya Ye Chan ang bunganga ng kapatid niya upang ipainom ang geocentric fluid sa kanya. Dito ay nagpupumigla si Yeyu upang hindi magawang mapainom ng kapatid niya ang likido ngunit sa bandang huli ay wala siyang nagawa kundi inumin ang likido. Pagkatapos mainom ni Yeyu ang likido ay tinanong naman ni Ye Chan kung ano ang lasa nito. Dito ay napaubo pa si Yeyu ngunit pagkalipas ng ilang sandali ay naramdaman ni Yeyu ang sensasyon na medyo mainit at magaan. Nagtaka naman si Ye Chan kung ano ang nangyayari. At dahil dito ay agad din tiningnan ng ating bida ang status window ng kapatid niya at nakita natin na wala pa ring pagbabago dahil nasa antas pa rin ng inferior ang cultivation talent ng kapatid niya.
Sa kabilang banda naman ay biglang nakaramdam ng antok si Yeyu kaya agad niyang sinabi sa kuya niya na inaantok siya at matutulog muna siya at magluluto na lamang siya paggising niya. Saad naman ni Ye-chan na ang weird nang nangyayari ngunit sa bandang huli ay napagpasyahan niya na mag-antay dahil maaaring hindi pa umiepekto ang geocentric fluid. Pagkalipas ng isang oras ay natutulog pa rin si Yeyu habang nagmi-meditate naman si Ye-chan sa tabi ng kapatid niya. Bigla namang nakaramdam ng malakas na enerhiya si Ye-chan at agad namang lumingon upang tingnan ang kapatid niya. Dito ay nakita natin na may mga kulay green na bola ng enerhiya na lumulutang sa paligid ni Yeyu. Nakita rin ito ni Sanji at agad namang tumulo ang dugo sa ilong niya. Mukhang ibang bagay ang nakita ni Sanji. Balik sa kwento. Dahil sa naramdaman ni Ye-chan ay agad din niya tiningnan ang status window ng kapatid niya at dito ay nakita natin na ang cultivation talent ni Yeyu ay nasa antas na ng medium rank at ang phrase talent niya ay nasa antas ng novice rank at ito ay hindi pa nagigising. Dito na nagtatapos ang part 4 at sana ay nagustuhan nyo. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-like ang video para lalo akong ganahan. Maraming salamat.